Hello. Kumusta? Mayang adlaw ka natong tanan, mga kaigsunan, mga kasampiak. Here we go again, boy, America Duterte loyalist magkaingon nga. Kung adunay nay dugmo tungod sa tumang kakapoy ug kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kani sa pagtindog. Mga kasampiak, kung saan man kayong lupalok ng mundo, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at ang inyong buong pamilya. Mabuhay po tayong lahat. And before anything else, kayo'y muli kong inanyayahan na magsampiak man lang itong munti kong channel. God bless po sa ating lahat. So time check, it is now 1:32 in the morning, 6 of November, Wednesday 2024 dito sa Brooklyn, New York. So mga kasampiak, ano bang pwede nating pag-uusapan? Yung gusto ko kung pag-usapan natin is about, alam naman natin yung sobrang init na yung election, di ba? Kasi midterm election na. Itong ang mga senatoriables or kahit isa lang senator, itong number 1 pick ko, si Congressman Rodante Marcolita. Kung bakit ba siya yung number 1 pick ko dyan sa lahat ng mga tumatakbo pagka-senator. Pala kahapon, November 5 pala or 5th of November, yung election day dito sa US. Presidential election. So di natin alam kasob na kung sinong mananalo dyan. Close fight talaga yan si Kamala at saka ito si re-electionist si Donald Trump. So we will see. But anyway, let us go back to our main topic. So why is it that Congressman Rodante Marcolita is my number 1 pick? So alam naman natin in the beginning that even former President Rodrigo Duterte was convincing him before to run for senator. Sabi ni Tatay Digong na kailangan natin yung taong tapat at totoo, yung may dignity ba, yung may tapang at saka yung taong straight talaga kailangan natin yan dyan. Sabi ni Tatay Digong, pag hindi nyo iboto si Marcolita, malas na talaga kayo mga Pilipino. Malas na tayo mga Pilipino. Yun yung taong may dangal talaga na dapat o dapat na iluklok natin dyan. Di ba? In the beginning, yung mga kaso ng mga oligarkong ibig sabihin, pag hindi kay Congressman Rodante Marcolita, hindi yung mga expose nila, yung si Congressman Rodante Marcolita yung may malaking contribution dyan yung sa mga investigation dyan And also nung una, diba, alam naman natin na tumakbo siya pero matras siya. So may may ano bang tawag nito, he had an interview with Katunying Taberna, I think 10 days ago. So sabi ni Katunying na maybe you might just diss me or what can call this, upset the Filipinos same as the last time na you just what can call this, na hindi umatras siya Sabi ni Congressman Rodante Marcolita na ito na talaga yung panahon hindi na siya atras. Kasi before, sabi niya, PDP Laban and even the unit team, they had no machineries. So ito yung problema kasi if you will go for the campaign, of course, you need a chopper or a plane. Hindi mo naman pwede yung pupunta ka sa iba't ibang lugar, Cebu, Manila, Visayas, Luzon. Kailangan mo talaga ng masasakyan. So, yan yung problema. So, sabi niya na unlike now na kahit itong mga kalaban pa niya na tumatakbo sa nag-o-offer pa nga sa kanya. So, parang may dalawa siyang masasakyan o ganun, if I'm not mistaken. So, sabi niya, kasi tinanong siya ni Katunying na paano yan in the beginning of the survey, hindi daw matunog yung pangalan niya sa mga winnable sa electionist or what can you call that yung mga listahan ng mga winnable daw ba. Pero sabi niya walang problema yan kasi alam naman yan na sa puso ng ting mga Pilipino nandyan si Marcolita ibuboto. So at saka tama din yung sinabi, natandaan ko yung mga sinabi ni Tatay Digong dati na ang buhay talaga lang yan panahon lang yan Kung si Congressman Marcolita before, if hindi pa masyadong matunog, pero ngayon hinog na talaga siya napupusuan ko siya kasi in the beginning, nung nangyari sa ABS-CBN, sabi ko itong taong to may paninindig yan ito. Pero meron din mga nagsasabi na kasi nung una, di ba yung dyan, alam naman natin na
tumulong siya kay Inday Sara Duterte dyan ng kinulig sa Inday Sara about her 2022 the 125 million confidential funds. Alam naman natin na tinayuan yan ni Rodante Marcolita. But even though by that, some of the Filipinos said, oh, ba't ba yung in the beginning, sabi pa nga niya na kung mapatunayan niya yung mga anomalya ni Tambaloslos, siya na mismo yung magsasabing pababain na niya si Tambaloslos. But even though by that, he didn't say nothing at all. Siguro naman napagdanto din niya. Kasi dapat kasi technician din kayo technical kasi yun dyan siyempre ito hindi ka pag kukontra ka dyan baka hindi ka mababudgetan dyan yung kawawa yung distrito mo. So ngayon ito na yung talaga sa tingin ko, ito na talaga yung kasi eleksyon na pero lang talaga nag-iingat lang talaga si Rodante Marcolita. We will give him the benefits of the doubt na pero ang alam naman natin yung tradisyon ng ehekutibo, yung presidente at vice president, sabi nga niya hindi na yan tinatanong pa, binibigay na yan kasi yan yung respect of the tradition. Kaya sabi nga niya kahit si Paduano pa dyan yung nakaupo ipaglaban niya kasi tinanong dyan paano pag alam naman natin yung si Paduano Balasobas yun sabi ni Congressman Rodante Marcolita, alam naman yan si ganyan talaga yung ugali niya ni Balasobas talaga yan si Paduano ganyan. Same thing with Abante, dinuduro pa nga siya, yan yung sinabi niya nung tinanggalan siya ng yan sa committee niya, tinanggalan siya ng posisyon nung una daw nadismaya or upset siya, pero after all wala, pinabayaan na niya So now tinanong din siya na paano ba itong kailangan ba itong mga mambabatas katulad siguro sa Congress at saka sa Senate, kailangan ba ng karagdagang qualifications para sa mga dapat na iluluklok dyan? Sabi niya, oo, kailangan talaga yan. But anyway, if kahit sabihin natin kailangan, pero pag walang batas na ganun, hindi din yan applicable, wala din mangyayari ganun. Tapos tinanong siya about the dynasties, kasi 3 tulpo na yung tatakbo. Sabi niya hindi siya papayag pa ganyan hindi sa ano ba tawag ito, magiging insecure siya dyan, kundi sobra na diba? So yan din siguro din yung dahilan na ang mga Duterte hindi sila tumakbo dyan sa Senado, lalo na yung kagustuhan nating mga Pilipino. Kahit ako gusto ko lahat Duterte kasi di ba yung kagustuhan natin 3 Duterte, Pulong, Basti at si Tatay Digong. Pero yan yung may delikadisa kasi itong mga Duterte, di ba? But anyway, I will show you yung sinabi niya about sa tulpo. Po damdamin nyo sa mga magkakapatid, magkakamag-anak na tumatakbo po sa Senado? Meron tayong 24 million families sa ating bansa. Nakikinikinita po ba niya ang aking ibig sabihin? 24 na senador lang ang dapat na tumayo sa Senado. Ang ibig sabihin po nun, ang ratio po ay dapat sa bawat 1 milyong pamilya, doon lang lalabas ang isang senador. Paano po kung sa isang pamilya ay magkapatid? Mag-ina halimbawa, nakikita mo yung mga mata nila umiikot. Paano kung maging 3 pa? Tama po po yun? Di po ba anomalya yun? Isang diretsong tanong ulit. Dati, 2 lang mag-ina, magkapatid. Pero ngayon, mukhang 3 tulfo. 3 magkakapatid ang makikita po natin kung ang pagbabatayan po ay ang mga pre-election survey. So, ano po ang damdamin nyo na meron pong 3 tulfo kung sakasakali na magsisilbi sa atin sa Senado? Ay, para sa akin ay kasobrahan na Kasobrahan na, hindi dahil sa maaring nagiging insecure ako Ako, sasabihin ko sa ito, Katonyang, hindi bilang isang kandidato ng senador. Gusto ko talaga magkaroon ng mga taong gaganap ng tungkulin bilang isang senador na talagang ang kanilang katangian ay para magsilbi bilang senador. Opo, ako pinagpapasalamat ako dahil sinagot yun. Dahil pwede nyo namang iwasan yung tanong na yun. Pwede kong iwasan, ngunit pananagutan ko na. Meron po yan yung matapang at straight na sagot ni
Congressman Rodante Marcolita. Yan yung gusto natin. Sabi ni Tabernay, maraming salamat, pwede mo namang hindi yan sasagutin. Sa kaya nga sabi niya, okay naman kahit hindi niya sasagutin, pero obligasyon niya bilang Pilipino para ipakita na hindi na talaga sobra na yan Gusto na nilang, alam naman natin itong mga tulpo. Dati idol ko yung tulpo. Pero nung ngayon, nakita ko magaling lang sila sa programa nila dyan sa radyo, sa TV. Pero nung makikita natin si Rapi, walang ginagawa. Naghihimod lang kay Marcos. Sunod-sunuran. Si Erwin, ganun pa rin. Wala, kumbaga, kung saan yung trail ng pira, wala talaga ang tao. Walang prinsipyo. Kung wala, hindi ako believe kayo sa mga tulpo. Pira-pira lang talaga may gusto akong isingit yung katatawanan na hindi tayo dapat matatawa nito. Magagalit pa nga dapat tayo nito Itong mga binigay ni Marcos na ayuda. Tingnan nyo yung pabahay. Bigla lang nagkabahay itong mga Pilipino. Itong mga tinamaan ng bagyo. Kaso, ano bang magagawa niyan? Bahay ng aso or kulungan ng mga manok, kalukuhan talaga. Yan lang kaliit yung tingin nyo sa mga Pilipino. Grabe talaga. Pag may yung pira na pinapalabas nyo na budget bilyon-bilyon, pero yan lang yung ibibigay nyo sa Pilipino. Walang hiya. Saka yung plyboard, sobrang nipis Wala talaga Parang box lang ng wala. Tingnan nyo, matatawa kayo kahit hindi nakakatawa.